Yan, palapakan natin ang Bulacan Press Club. Napawalan po ni Pangulo Omar Padilla. Sa lahat po ng ating mga Bulacan-based media, information officers ng Bulacan, napawalan po ni Mr. John Wilfred Santos, ang information officer ng Bustos, Bulacan. And the Bulacan Association of Cable and Communications Incorporated o Makati. Napawalan po ni Mr. Ronald Malapig, the President, and R.J. Consultant. Ayan. Sa lahat po ng ating nandyan, si Mr. Hubert Catalan, ang R.K. Consultant. To all the Radio Capitolio broadcasters, hindi na ako nag-guest dito sa Capitolio, Radio Capitolio. Ako nag-train dito eh. Sa akin, hindi man ako nag-guest. Yung dalawa ni Alex. Bulacan Capitol Information Officers o BCIO. Upang muna. Engineer Wilson Ligarde, ang ating Regional Director ng National Communications Commission, Region 3. Andiyan ba si Hardy? Thank you, Hardy. Kapag inalo mo, at least ito rin sigaan kami. Ano po? Ayan. So, sa ating pipaw, palapakan po natin Edwin Pertisa, ang ating valisipan. Yung ating mga pangit na taga-pipaw. Yan. Alam niyo po kasi, may yan ng message dito. Itinanong mo na ako. Yan, masahin ko muna ito. Sige. Baka matimanda ako dito pag hindi ko po binasa. Okay. Merry Christmas sa ating mga People Partner Agency Christmas Fellowship. Pagpakan po yung mga sarili. Ayan. Akala ko din na matutuloy yung Pasko. Di ba? Sa mga nangyayari, di ba? Sa mga nangyayaring mga hindi maganda. Ang dami, ano? Krisis sa kalamitan, krisis sa politika, krisis sa ekonomiya. Yan, ang dami-dami po. So, salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos ng isang malakas na palakpak. So, ngayong araw na ito, hindi lamang nagsasama-sama para magdiwang. Tayo ay nagtitipon bilang isang pamilya, isang lakas na nagsisilbing boses ng pamahalaan at tagapaghatid ng promesyon sa bawat Bulakenyo. Sa loob po ng taon, nakikita natin ang pagsisikap ninyong iparating ang tamang balita, itaguyod ang katotohanan, tumulong sa pagkakaisa ng ating probinsya, dahil hindi po madali ang trabaho nyo. Pero patuloy kayong naglilingkod ng may malasakit, profesionalismo at integridad. Kaya po ngayong Pasko, nais ko ipadama sa inyo ang pasalamat ng pamahalang Panaligan. Kayo ang aming katuwang sa pag-aatid ng servisyo may malasakit at hindi magiging ganap ang aming mission kung first, kung wala ang bawat isa. Ang Pasko ay panahon ng pag-asa, pagkakaisa at pagbibigayan. At yun ang ating tema ngayong araw. Magsilbi at naway magsilbi po kayong lahat. Ito po'y paalaala sa kabila ng ating mga hamon. Walang mas matibay na pwersa kaysa isang pamayanang nagkakaisa at nagmamalasakit sa isa't isa. At hiling ko na sa pagpasok ng taon, lalo pang tumatag ang ating pagkakaisa. Patuloy natin ihatid ang magandang balita
tunay na impormasyon at inspirasyon sa bawat tahanan. Yan, nabasa ko na. Okay na. Di ba? Binasa ko lang kasi at least nabasa yung pinagbaguhan ng tao, binasa ko. Kaya ayoko na pong magsalita. Nagsalita ako, ang dami na namang basher. Binaluktot. Hindi inintindi yung tema, yung meaning ng sinabi ko. Di ba? Yung bang sinabi ko, magpasalamat po tayo sapagkat binahalang po tayo. Eh yung iba, binagyo na, binahama. Wala nang Pasko. Nawala ng gamit, nawala ng buhay, nawala ng ari-arian. Pero ang Bulacan, kahit binaha tayo, nakatindig pa din. Papala din tayo sapagkat may Sierra Madre. Eh kung walang Sierra Madre, pati tayo inabutan na rin ang signal ng buhay. Ginawa ng mga basher, binaluktot. Okay para sa'yo, may baha. Mali yung term na ginagamit eh. Pinopilosopo. Hindi ng meaning. That is not the logic is, the logic dapat, sabagay, pag mambabash ka, hindi mo na kailangan ng logic. Hindi na iisipin yung logic, di ba? Ganun yun. Nakakaawa po yung mga ganun tao kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Pero sa akin lang, habang sinisiraan ka ng tao, ika nga, itataas ka ng Panginoon. Iba yung logic na sinagawa nila, binabaloktot nila. Ang ibig sabihin nun, bashers, correction, masakit ang mabaha. Masakit ang nangyayari sa Bulacan. Pero, mas masakit sa ibang lugar. Pinahana, nilindol pa, namatayan ng mga mahal sa buhay, nawala ng bahay, nawala ng ari-arian. Ibig sabihin, ipagpasalamat natin, gano'n lamang. Pero, may pangsinukan po tayo dyan. Kaya nga nagpupumilit tayo ngayon. Kaya nga po, ipinasok natin sa ating national government yung Megadite. Na nung isang araw, nagpipo kami, pinilumanag na ulit sa mga members ng council ng pipo yung aming gustong mangyari dito sa Coastal Road Flood Control. Yun po yun. Kaya nga po, ganyan lang ang nangyari sa amin. Hindi po ba? Actually, matagal naman tayong binabahan eh. Ang tagal na. Bukal pa lang ako. Hindi pa ako bukal, binabahan na ang lalawigan ng Bulacan. Kaya nga po, nung buhay pa si Blas Ople, nakita na yan na dapat maitayo yung coastal road doon sa babaan ng Bataan at ang suggestion nga ni Kablas, Bataan hanggang Cavite. Pero ngayon, ito na lang mangyayari, Bataan to NCR. Yun po yung inilatag naming tatlong gobernador. So yung sinasabi ko na pasalamat tayo, ganun na nangyari, logic, ibig sabihin nun, ganun lang ang nangyari sa atin. Pero sa ibang lugar, grabe. At least nakapag-celebrate pa tayo ng Christmas. Eh sila, wala silang Christmas. Sa totoo lamang, lalo na po yung mga nawala ng mahal sa buhay. Tayo, at least, nandiyan po tayo, nakatindig pa rin. Anyway, binabaloktot nila, makapagsalita lang, makasalita lang. Hindi naman yun ang tema. Hindi yung tema na gusto ko kain. No! Hindi yun ang tema. Ang tema ko, thanks God!
Thanks God, walang lindol. Thanks God, walang bagyong matindi. Binaha kami. Masakit, pero ito lang nangyari sa amin. Salamat po, hindi na po dadagdagan pa. Yun ang tema na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Ito namang mga basa na ito, walang tigil. Di ba? Hindi na naiintindihan. Sige lang, tuloy-tuloy lang kayo. Malayo pa po eleksyon. This is a political dito. Demolition for 2028. Tapos na akong governor, si Alex naman. Ano po, hindi ko po alam kung sasamahan ko si Alex for vice governor ako. Hindi ko po alam. Wala pang ganon. Malayo pa. Kailangan na natin dito, mga minamahal mo media. Magtrabaho po tayo. Magtrabaho kami. Yun ang aking ama dito. Patuloy na nagtatrabaho. Look at the award we got. Number 1 tayo sa local resource revenue. Nagtiwala ang tao. Naningil tayo ng mga taxes pero nagbabayad sila. Number 1 ang Bulacan. Sa likod ng mga anomalyang yan. Hindi ba patuloy pa rin sila nagtiwala sa mga naglilingkod? Ano pa? Number 1 tayo sa health. Di ba? Champion tayo sa health. Ang Bulacan. Nakapaglagay tayo ng sarili nating MRI in our own fund na nanggaling sa inyo. Kung maghihintay tayo ng paghingi-hingi, walang darating kasi napakamahal. Tapos sa likod pa naman nangyari ng malam yan. Kapag pang may darating, tayo na lang. Ito po yung kauna-unang funded ng local government na binili talaga na ganyang mamahal sa ating ospital. Marami po tayong proyekto pa. Ang dami-dami. Kaya doon sa mga minamahal ng mga media, ilabas natin ang totoo, hindi yung kung ano pinagagawa natin. At alam ko naman, ang Bulacanyo medias ay maayos. Hindi po ba? Kailangan natin, siguro ngayon, yung pagkakaisa, hindi siraan. Kasi kami dalawa naman ni Alex, hindi naman kami nagtatrabaho ng hindi ayon sa tamang servisyo. Yun po yun. Kaya kami ni Alex, maayos ang tatakbo ng Bulacan kasi nagkakaisa kami dalawa, magkasundo. We got so many awards. Dami yan. Dami, grabe. Pinasirit ng Monday, yun yung mga karagdagan pa. Grabe. Ako na po yung sumusuko dun sa award. Ako na mismo ang sumusuko. Kaya, ewan ko yung mga bouncer, walang tigil, kasi alam ko naman, hindi naman sila amin. Yan po yan. Kasi hindi naman sila amin. Kasi meron silang gustong imanok. Hindi naman nanalo. Kaya gano'n, magbabawi sila sa ganyan. Tapos, yung logic, mahina pa. Walang logic. Hindi po yung pinagagawa. Sorry mga bashers, pero you need to think twice before ka mag-comment. Masyadong malalim ang sinabi ko. Pero dapat, huwag mong lalagyan ng malisyosong sagot. Dapat mag-isip ka rin. Anong ibig sabihin nun? Diba? Ngayon, ginawa kong payak ang mga Christmas party kasi we need na makiramay tayo sa mga nangyaring mga dinatnan ng matitinding karamihan. Yung Bulacan, mild lang, okay binaha lang, okay masakit, pero nakatindig pa rin tayo. Buti nga hindi tayo binagyo, buti nga hindi tayo nilindol. At least gano'n na lang. Hindi po ba? Pero pababayaan ba natin yan? Hindi. Gumagawa tayo ng paraan.
Kaya nga po, naglatag tayo ng Megadite eh. Kasi that is the solution. Kung ano na ginagawa natin, kasi gusto ko masagot problem ka ba? Kaya lang, may nangyari. Kasi yung Megadite, nung present kahapon, pinakita namin sa people, trillion ang kailangan. Trillion. Hindi billion. Trillion dollars para maitayo ang Megadite. At pag hindi na itayo, sigurado, no more flooding na mangyayari sa Bulacan. Wala na. Ang maganda rito, binigyan na tayo ng PDC resolution sa national government. Hihingan na kami tatlong lalawigan ng PDC para magawa yung feasibility study. So anyway, ginawa po at lagi natin idalangin sa Diyos na ito na naman tayo. Pupunta tayo sa holiday season. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang nangyari sa atin. Maganda man at pangit, we need to pray. Kailangan natin ipagpasalamat. Tumingin po tayo ng dasal sa ating Panginoon Diyos, sa ating mahal na Birhen. And then, mapunta tayo ng bagong taon. Bagong taon na naman. Ang bilis ng buhay. Dagdag taon na naman sa atin. Hindi po ba? Panibagong ahak na naman ang buhay. Tatakbo na naman tayo sa February, March, April, May, hanggang tag-ulan na naman. What is next? So we need to pray, all of us. Kailangan natin dagdag na dasal at hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. We need more. Kasi hindi natin alam ang saan tutungo yung problema sa politika. Sa akin, kung sino yung may kasalanan, dapat parusahan tungkol din sa flood control. Yun ang sa akin. Ngayon, kung sino man yung makakulan, dapat makulong. Diba? Kasi hindi lang birong pera ang nakuha. Malaking pera ang nakuha. Kita nyo hindi lang naman sa Bulacan. Meron pala sa Davao Oriental. Mga ghost projects. Pero palagay ko, not only in Davao, Bulacan, Pampanga, meron pa yan. Meron pa yan. So sana yan ang pusisiin. Kaya nga po, nagsusulikap tayo na maipasa lahat ng mga programa na hindi naman natin kaya, na pang-national, yung mga programang ito. Kasi ang budget ng Bulacan, magkano lang, 7 billion. Sama-sama na yun. Lahat nandun na. Infra, health, agriculture, diba? Metro, ano na lahat. Tourism, gamot, ang pasweldo sa mga tao, only 1 billion lang yung ating infra. 1.2 billion lang. Ang dami na kailangan, ang dami dapat ipagpagawa, ang dami dapat gawin. Kapalagay nyo ba kakasya? Hindi. Yun po yung mga nangyayari. Ngayon, sinisigurado namin lahat, bago kami mag-bidding ng infra, dapat maayos lahat din. Although maayos naman nakaraan, maayos naman, pero mas sinisigurado pa namin yung maayos pa. Ano po? Wala naman tayo ng kamalya, pagdating sa ganyan. Open po tayo dyan. Kaya nga po isang araw, nag-usap kami ni Vince Dizon.
nung dumating ang Pangulo doon sa Norsegara, kinabi na kay Pangulo na mag-uusap kami dalawa. Alamin namin, gagawin namin, tingnan namin kung ano dapat magawa sa lamigan ng Bulacan. Yun yun. Kaya, I don't know kung kailan yun, pero sabi niya, mag-uusap kami dalawa. Ako dito si Secretary Vincent, tungkol doon sa gagawin namin. Ano ba dapat namin gawin pa sa Bulacan? Ayun po yan. At itong waste to energy ay nakipag-usap na rin tayo kay Tutilla, kay Secretary, dahil kailangan natin talaga ng waste to energy. Kasi kung saan-saan na nagtatapon ng basura, di ba? Itong hirap dyan kasi, ang daming basura na nakukuha sa kalye, ang daming basura na nasa MRF na nagiging dump site. Kaya kailangan na natin, kaya sabi ko kay Secretary, kailangan na po natin. Sinabi niya sa Pangulo, okay sa Pangulo. Kailangan na po ng Bulacan yun. I think may tatayo sa Clark. Sabi ko, Secretary, kung tatayo kayo sa Clark, kayo ba sa Bulacan, meron din kami sa hili. O baka doon lang kami gawin yun, doon na rin magtabag. Hindi ko, pwede kayo maggawa. Okay. Dapat meron tayong sariling gano'n. Waste energy. Ito lang naman ang partisipasyon ng tao. Isa. Kaya tayo binabaha, isa ito talulot, yung pagkakalat ng basura. Sa mga estero, sa mga kanal, sa mga tubigan, sa mga rivers. Dapat ayusin ang basura. Yan ang partisipasyon naman ng mga Pilipino, ng mga Bulakenyo. Dapat maging maayos ang basura. Kasi araw-araw may basura tayo. Yan ang partisipasyon. Tigilan ang pagkakalat. Hindi yung kung saan-saan kalat ang kalat. Yan ang pinakamatinding partisipasyon ng mga tao naman. Hindi puro bas ang ginagawa. Dapat tigilan yan. Dapat magkaisa kami, magpunawaan, maging malawak ang isip, yung mga logic, hindi mo kapalira ka lang. Di ba? Sabagay, kakambal ko na intriga. Lahat na lang. Pati babae. Yan. Hindi complete na sa akin. Seryoso ko, lahat ng babae, may natulak ko raw, meron daw boyfriend, girlfriend, kahit saan, tulakan. Hirap maging pohib kami, ano. Parang, ewan ko sa mga tao, wala magawa. Diba, makabuisit lang. Kaya yung matinding galit, lahat na lang. Mag-iba lang tayo. Pati si Alex. Kaya ayun, pati sex bomb. Gumawa na sila ulit, nag-remake. O, di-click. Diba? Sabi ko, Alex, wakap na ni serie. Kung wala na, meron pa, kaya. Gawa ka na ni serie. Para lalo mabusit yung kalaban mo. Sige. Yan yun. So anyway, huwag malungkot kayo kung seryoso kayo dumating na ba si Eric Silverio? Wala pa, buti pa yung mag-asawa, puro lang sa Amerika, puro pasyal. Magbalik ng trabaho naman yan. So anyway, basta, let us continue our partnership, Let us continue our partnership. Hindi ko naman kaibibigyan ng mga hindi magagandang proyekto. Nakikita naman nyo. Ang ginagawa namin, ang nagsasalita ay ang award.
Diba? Yung ginagawa namin, award kami sasabi. Hindi namin makukuha ang award kung hindi kami nagtatrabaho. Kaya di ko na pinapansin yung mga yan. Sinasabi ko lang ngayon para at least malaman nila yung logic. Dapat malawak ang logic mo. Ganun yun. Baka mema ka lang. Diba? Uso kayo ng mema. So anyway, pagpasensya niyo po. Tigil-tigil sa sila na. Tigil-tigil sa sila na. Ayan. Ba naman yan? Spaghetti. Kulang na kulang din yung karmelo yan eh. Spaghetti, ano ba yan? May konto mata rito. Karmela. Yan maganda yan po yan, maganda po yan. Ano naman yung supot? Ano naman yan? Ay, iba rin. Ano naman? Ito ba ito mga parapon? Okay. Walang cash. Sige.